Magandang araw mga kaibigan! Ating puntunghayan ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang I Finally Found You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Paradise. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Valerie pagtungtong nila ni Bianca sa isla ng Palawan. Malaki ang pinagbago ng lugar. Maraming development, pero natutuwa siyang naroon pa rin ang mga berdeng bundok at asul na karagatang minahal niya. Nagtungo sila ni Bianca sa rest house nila. Nakatayo iyon sa itaas ng isang burol na malapit sa karagatan. Sinalubong sila ng mag-asawang Ramon at Pasing na matagal na nagsisilbing caretakers ng bahay. Maganda pa rin ang dalawang palapag ng bahay. Halatang alagang-alaga ito. Estilong Espanyol iyon at pinapalamutian ng antigong kagamitan at displays. Kahit hindi gaanong nagagamit ang bahay, hindi iyon ibinenta ng mami niya dahil mahal na mahal iyon ng daddy niya noong nabubuhay pa ito. Naglibot sila ni Bianca kinabukasan. Nakihalubilo sila sa mga katutubo at nag-shopping ng accessories na gawa ng mga ito. Saka sila nagtungo sa beach. Hilig talaga ni Bianca ang magbabad sa dagat, kaya pinili nitong manatili roon buong hapon. Dahil hindi siya mahilig mag-swimming, pinili niyang maglakad-lakad at kumuha ng mga larawan. Gustong naglalakad siya sa bayan nang madaanan niyang isang motorbike riding school. Nagka-interest siya roon dahil matagal niyang gustong matutong magmotorsiklo. Kaya lang, mahigpit iyong pinagbawal ng kanyang ina pagkatapos mamatay ang kanyang ama sa motorbike crash accident. Well, hindi naman ako sasabak sa kalsada kaya safe naman siguro, anang isip ni Valerie. Nagpasya siyang pumasok sa loob at mag-inquire. Malawak, maayos at maganda ang training track kaya lalo siya nagka-interes. Sa huli, nag-enroll siya ng basic training. Susubukan lang naman niya for the sake of experience and adventure. Kapag hindi niya nagustuhan, hindi na niya itutuloy. Inimbitahan ni Valerie si Bianca na samahan siya sa motorbike training habang naghahapunan sila pero tumanggi ito dahil natatakot itong maaksidente. Pinumbinsi pa siya nitong huwag nang ituloy ang training dahil ito raw ang mapapagalitan kapag napahamak siya. Pero nagmatigas si Valerie. Napailing na lang ito at hinayaan siya sa nais niyang gawin. Maaga siyang nagtungo sa training school kinabukasan. Ayon sa manager, si Guapito raw ang magtuturo sa kanya. Natawa siya sa palayaw. Mahilig ang mga Pinoy na magbigay ng ganoong nickname sa mga lalaking hindi naman talaga kagapuhan kaya inasahan niyang hindi gwapo ang kanyang instructor. Nagtungo siya sa training track pagkatapos kausapin ng manager para hanapin si Guapito. Tumambad sa kanya ang isang malawak na clearing paglabas niya sa back exit ng riding school. Namangha si Valerie. There were 10 riders playing on the track. Naka-biker get-up ang mga ito at nakasuot ng helmet kaya hindi niya masabi kung may babae sa mga iyon. Ang rider na nakalulan sa humaharurot na blue Ducati ang talagang nakakuha sa atensyon niya. Cool! Namangha siya sa husay nito. Lalo siyang naatat na matutong magmotorsiklo. Excited na binasa niya kanyang mga labi nang inihinto ng rider ang blue Ducati nito. Hinubad nito ang helmet, saka bumaba ng motorsiklo nito. Iginala nito ang tingin hanggang sa natutok sa kanya ang mga mata nito. Literal na napangangasiya nang sa wakas ay masilayan niya ang mukha nito. Sa tingin niya 6-footer ang lalaki. Maganda ang tindig at pangangatawan nito. Tila sigurado ang bawat kilos nito at tila puno ito ng kumpiyansa sa sarili habang naglalakad patungo sa kanya. In terms of looks and swagger, parang personification ito ng kanyang ultimate dream man. Sa edad niyang 25, hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend dahil na rin sa paghihigpit ng mami niya. Saka hindi pa talaga siya na-attract sa kahit sinong lalaki maliban kay Ellie Cuenco at sa estrangherong rider na ito. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang tuluyang makalapit sa kanya ang gwapong rider. Nakangangang napatitig siya rito. Mas gwapo pa ito sa malapitan. Prominente ang mga panga nito, matangos ang ilong, sensual ang hugis ng mga labi at kulay abo ang mga mata. Loving what you see, miss? Pukaw nito sa nawindang niyang utak. May himig pa ni Joe ang baritonong tinig nito. Shit,
Nahalata niyang napanganga ako sa kasimpatikuhan niya. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Inayos niya ang kanyang eyeglasses habang pinapagana niya ang isip. Of course, ang ganda ng lugar na ito kaya syempre I'm loving what I'm seeing. Tumango-tango ito habang nakangisi. Batid niya, dinedma lang niya ang tinutumbok nito kanina. Maganda nga rito. Welcome to our haven. Thanks. Umabog ang dibdib ni Valerie na pasadahan siya nito ng tingin. Shit, ano bang meron sa lalaking ito at titig lang niya ay para na akong aatakihin sa puso. Well, nagtanong pa siya ay alam naman niya ang sagot. Ito na yata ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa tanang buhay niya. Halos nalibot na niya ang mundo, nakasalamuhan ng mga gwapong bachelor pero hindi pa siya kailanman nawindang ng ganoon sa isang lalaki, not even Ellie, kahit sobrang gwapo rin ito. You're Filipino? Tanong nito. Tumikhim siya para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Filipino-Canadian ang daddy ko. Purong Canadian naman ang mami ko. Sa Canada ako lumaki at nandito lang ako para magbakasyon. Wow, marunong ka talagang managalog. Impressive. Well, lumaki ako sa Canada pero mahalaga sa akin ang dugong Pinoy ko kaya inaral ko talaga ang lengguwahe at kultura ng mga Pinoy. Anyway, nasan ba si Guapito? Ayon sa manager, siya magsisilbing instructor ko. Kailangan ko na rin makalayo sa lalaking ito. Nawiwerdahan siya sa mga reaksyon niya sa presensya ng lalaki. Kaharap mo na siya, sabi nito sabay ngisi. Ako si Guapito. What? Siya ang magtuturo sa akin na magmotorsiklo? Kakayanin ko kaya? Ngayon pa nga lang ang lakas ng epekto niya sa sistema ko. I really hate that nickname. Pero ayaw nila akong tigilan. Anyway, I'm Eric De La Torre. Hinubad nito ang gloves ng kanang kami nito at inilahad iyon sa kanya. Inabot niya iyon para makipagkamay rito. Kakatuwang tila siya na kuryente na magdaop ang mga palad nila. Valerie, pasimple niyang hinila ang kamay mula rito nang tila wala itong balak na pakawalan iyon. Nahuli niya itong napangiti ito sa ginawa niya. Nahalinhan ng inis ang paghanga niya kay Eric. Akala yata niya easy girl ako porke napanganga ako kanina sa wagapuhan niya. Malamang nga naiisip nitong makukuha agad siya nito. Halatang playboy si Eric. Makakita lang na maganda, magpaparamdam na agad. Kabisado ni niya ang mga lalaking katulad nito. Kapag nakuha na ang gusto ng mga ito, maghahanap na ng iba. Hindi siya tulad ng mga easy girl na madaling mahulog sa bitag ng mga lalaking tulad ni Eric. Besides, mataas ang standard niya sa isang lalaki. Taglay naman ni Eric ang 2 sa 3 katangian na hinahanap niya sa isang lalaki tulad ng gwapo at matalino. Pero hindi siya sigurado kung miyembro ito ng elite society. Mamahalin ang Ducati nito pero hindi niya sigurado kung pagmamayari nito iyon o hiram lang. Halatang signature brand din ang mga kasuotan nito pero hindi yun sapat para masabing milyonaryo ito. At isa pa, bakit naman ito magtuturo sa riding school na iyon kung milyonaryo ito? Either hobby nito iyon o talagang trabaho nito para kumita ng pera. Paano kung milyonaryo siya, Valerie? Eh di papatulang ko, pilyang sabi ng isip niya. Kahit playboy siya? Siyempre hindi. Kung hindi rin lang niya ako seseryosohin, then goodbye. Matinong lalaki ang hinahanap niya. Iyong tipong magmamahal sa kanya ng totoo. Isa siya sa mga babaeng naniniwala sa happy ever after with the Prince Charming. Niyaya siya ni Eric na umupo sa isa sa mga bench doon. Sumunod naman siya rito. Magkatabi silang umupo sa bangko pero siniguro niyang may espasyo sa pagitan nila. Bakit parang takot ka sa akin? Amyo sa tanong nito na mapansin ang paglayo niya rito. Mukha ba akong kumakain ng tao? Hindi ako takot sa'yo, pagkakaila ni Valerie. Mas komportable lang ako rito. Masyado kang malayo. Anong gusto mo? Dikitan kita na parang linta? Umismid na sabi niya rito. Natawa si Eric. Hindi naman, kaya lang halos 3 taon pagitan natin. Para tayo mag-shot ang nag-aaway. Mas magkakaintindihan tayo kung lalapit ka sa akin. Napipilitang umisod siya palapit dito hanggang sa maliit na lang ang espasyo sa pagitan nila. Binigyan niya ito ng pilit ng ngiti. Okay na? Ngumisi ito. Okay na. So, let's talk about you. Ilang taong ka na? Nagsalubong ang mga kilay niya. Kasama ba talaga yan sa training class? Oo naman.
Kailangan muna natin mag-establish ng report para smooth ang training. Walang mali siya, Miss Valerie. Nag-init ang mga pisngi niya. Umismid siya. Tinatanong ko lang, wala akong masamang ibig sabihin. Well, nililinaw ko lang para hindi tayo magkaproblema. So let's go back to my question. Ilang taong ka na? 25. May karanasan ka na ba sa pagmamaniobra ng motorsiklo o first time talaga? First time. Bakit bigla ka nagka-interest? Noong ko pa gusto pero tutol si mami. Ayaw niya akong payagan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Since bakasyon naman, naisip kong subukan na. Tutol ang mami mo dahil mapanganib? Oo, at saka namatay si dad sa isang motorcycle accident. Bumalatay ang pagsisisi sa mukha nito sa tanong na nagpapaalala sa kanya ng hindi magandang alaala. Sorry to hear that. Nakibit balikat siya. Ano, tapos na ba ang interview? Magsisimula na ba ang training? Sa ngayon oo, unless na may gusto kang itanong sa akin. Wala naman, gusto niyang palabasing hindi siya interesado rito. As in, hindi mo ba gustong malaman kung available pa ako o hindi na? Tudyo nito. Bakit ko naman gustuhin malaman, Aber? Anong pakialam ko? Natawa ito. Ibig sabihin, hindi mo ako type. Hindi talaga. So, can we start the training now? Ouch! Kunwari sinapon nito ang dibdib nito. Saka ito nangingitin tumayo at nag-inat. Ituloy na lang natin ang tanungan sa susunod. Training muna tayo dahil halatang excited ka na. Oo nga pala, pwede bang hubarin mo yung eyeglasses mo sa susunod? Mas mabuting palitan mo na lang ng contacts para hindi ka mahirapan. Okay, ikibit balikat na sagot ni Valerie. Niyaya siya nito sa loob ng gusali at dinala sa isang classroom. Binigyan siya nito ng learner's manual, saka ipiniliwanag ang nakasaad doon. Itinuro nito sa kanya ang iba't ibang klase ng motorsiklo, mga parte niyon at mga function ng bawat parts. Sinabi rin nito ang mga safety gear na kailangan niyang isuot. Humanga siya rito dahil halatang kabisado nito ang mga sinasabi nito. Hindi ito nagmamagaling lang. Lumabas sila at bumalik sa training track pagkatapos niyon. Naglabas ito ng motorsiklo mula sa garahe. Isang lumang modelo iyon ng Honda. Ito ang gagamitin mo habang nagtitraining ka, sabi ni Eric. Tumaas ang isang kilay niya. Bakit naman luma? Wala bang mas bagong modelo? Something like your Ducati. Huwag ka na magreklamo. Absolute beginner ka pa, Valerie. Hindi mo pa kayang i-handle ang mga malalaki at mabibilis na motorsiklo. Mas okay ito dahil mas mabagal at magaan. Pati mga lalaking beginner, ito ang ginagamit. Ipinaliwanag ko na ito sa'yo kanina, remember? Oo nga pala, distracted kasi siya sa kasimpatikuhan nito kaya hindi pumasok sa kokote niya ang mga itinuro nito. Mabuti na lang talaga at magaling siya magtago ng damdamin kaya hindi nito nahahalata. Oo nga, itinuro mo pero hindi ko inakalang sobrang lumang modelo naman pala ang gagamitin natin. Sabi nilang niya para makabawi mula sa pagkapahiya. Baka iniisip niyang boba ako at slow learner. Lumang modelo man ito, it's one of the best around. Trust me, he assured her. Sophisticated mag-Ingles ang mokong. May natural American accent at masarap pakinggan. Mukhang mayaman. Sinulya pa niya ang blue Ducati nito. Maganda at mamahalin ang motorsiklo mo. Halatang mayamang ka. Bakit ka nagtuturo dito? Hindi ako mayaman. Pinag-ipunan ko lang kaya nabili ko yung Ducati ko. Nang hinayang siya, he wasn't from the elite world after all. Hindi ito pasok sa standard niya. Inalis ni Valerie ang eyeglasses niya kinabukasan at pinalitan iyon ng contact lens tulad ng inuutos ni Eric sa kanya. Bihira niyang gawin iyon dahil masanay siyang nakasuot ng eyeglasses mula pa noong college siya. Mahilig kasi siya mag-computer at magbasa noon kahit sa madilim kaya siguro medyo lumabo ang kanyang paningin. Nagsuot siya ng jeans, cotton shirt, leather jacket at riding boots para sa training. Binili niya ang mga iyong kahapon pagkagaling niya sa training school. Itinali niya ang mahaba niyang buhok para hindi maging sagabal iyon. Pinasadahan niya ng tingin ang refleksyon sa salamin pagkatapos mag-ayos. Hindi siya nakontento kaya nagpahid siya ng light makeup. Bakit ka nagpapaganda? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Masama ba?
Babae ako, karapatan ko magpaganda. Saka kahit hindi man ako magpaganda, maganda pa rin ako. Dispensa ng kabila. Ipinilig niya kanyang ulo na parang nasisiraan ng bait na nakikipag-usap sa sarili. Ayaw niyang isipin na nagpapaganda siya para kay Eric. Nang makontento na siya sa hitsura niya ay nagtungo na siya sa training school. Pinasadahan siya ng tingin ni Eric pagdating niya roon. Puno ng paghanga ang mga mata nito. Tuloy ay nasiwa siya kahit sanay na siyang tinititigan ng ganoon ng mga lalaki. Kadalasan ay hindi naman siya apektado o nako-conscious. Bagkus ay nag-e-enjoy siya. Kabaligtaran kay Eric. Blame his gray eyes na sobrang intense kung makatitig na parabang nababasa nito pati ang kaluluwa niya. Dapat nakakontacts ka na lang palagi, sabi nito. Mas litaw ang maganda mong mga mata. So nagagandahan ng mokong sa mga mata ko? Marami talaga naiinggit sa bughaw niyang mga mata na namanan niya sa kanyang ina. Maging si Bianca ay laging sinasabi na dapat niya ilantad ang mga iyon. Pero mas sanay talaga siya naka-eyeglasses. Mas komportable ako sa eyeglasses. Magko-contacts lang ako ngayon para sa training, sabi niya. Kung sa bagay, maganda ka pa rin naman talaga kahit nakasalamin. Lalo na siguro kung ngingiti ka. Masyado kang seryoso eh. Let me guess, heartbroken ka siguro kaya ka lagi nakasimangot. Excuse me, hindi ako heartbroken. Nung ka na magpapaka-better ako dahil lang sa lalaki. Natawa ito. Kung gayon, executive ka siguro ng isang kumpanya kaya ka uptight. Ano naman ngayon kung uptight nga ako? Umiling ito habang nakangiti. Be careful, tatanda ka ng maaga kapag lagi kang nakasimangot. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hello, Mr. Eric. Nandito ako para matuto magmotorsiklo at hindi para bigyan mo ng beauty tips. Ikaw naman, pinangingiti lang kita. Binigyan niya ito ng peking ngiti. Okay na? Natawa ito. Sinabi ko na nga ba eh, mas maganda ka talaga kapag nakingiti. You should smile more. Nainis siya. Parang hindi marunong mapikon ang mokong. Siya pa talaga ang pikon. Inilabas nito mula sa garahe ang Honda na gagamitin nila sa training. Saglit itong inulit at ipinaalala sa kanya ang mga itinuro nito kahapon. Excited na sumampas siya sa motorsiklo pagkatapos. Napaiktad siya nang hawakan nito ang braso, baywang at hita niya para itama kanyang tindig at posisyon. Hindi tuloy naging madali ang training para sa kanya. Hindi siya makapag-concentrate sa mga itinuro ni Eric dahil sobrang affected siya sa presensya nito. Hawakan lang siya nito para itama ang posisyon niya sa ibabaw ng motorsiklo o kaya ilalayan siya sa tuwing nawawalan siya ng balanse ay tila kinukuryente na siya ng libo-libong voltahe. Ang pinakamahirap ay nasamahan siya nito sa ibabaw ng motorsiklo. Nakaupo ito sa likuran niya. Tumatayo talaga ang balahibo niya tuwing dumidikit ang likod niya sa dibdib nito. Pareho sila nakahawak sa handle grip. Sa posisyon nila ay nakakulong siya sa mga bisig nito. She had never been this close to any man before. Iyon siguro ang dahilan kaya siya apektado. Halos mas dinig pa niya ang kabog ng dibdib niya kaysa sa ugong ng motorsiklo. Minsan ay binibitawan ni Eric ang handle grip para siya naman ang magmaniobra sa motorsiklo. Pagkatapos ay agad din ito iyong hinahawakan kapag nawawala siya sa tamang direksyon. Hindi niya makakaila ang physical tension sa pagitan nila kahit pilit niya binabaliwala iyon. At nakakainis dahil halatang nag-e-enjoy ito. Nag-e-enjoy ka ba sa training? Tanong ni Eric sa nanunod yung tono nang matapos sila. Magkatabi silang nakaupo sa mahabang bench at may kanya-kanyang hawak na energy drink. Inirapan niya si Eric. Batid niya ang tinutumbok nito. It was the physical tension between them. Hindi, ba't ba ang sungit mo? Reklamo nito. Dahil para kang virus na kumakalat sa sistema ko, habang tumatagal tumitindi. Sabi ng isip niya. Dahil ang hirap ng mga itinuturo mo. Lagi namang mahirap sa una. Ikaw lang itong maikli ang pasensya. Wala bang simpler way para matuto? Wala. Kung determinado kang matuto, tiisin mo na lang. Ika nga, no pain, no gain. Wala siyang reklamo sa pag-aaral magniobra ng motorsiklo. Mahirap pero gusto talaga niya matuto kaya natitiis niya. Pero hindi niya matanggap ay mas nahihirapan pa siyang i-handle ang epekto sa kanya ni Eric kaysa sa pagmumotorsiklo. Anyway,
ituloy na natin ang naglot na Q&A kahapon. Sabi nito, sabay ngiti ng pilyo. May gusto ka na bang itanong sa akin ngayon? Gaano ka katagal natutong magmotorsiklo? 1 buwan. Tinuruan ako ni Dad. Naaalala niya kanyang ama. Kung buhay pa sana ito, siguradong ito na rin ang nagtuturo sa kanya ngayon. May boyfriend ka na ba? Tanong naman ni Eric. It's none of your business. Alam ko, pero gusto ko lang malaman. Bakit? Sagutin mo ang tanong ko at sasagutin din kita. Sumimangot si Valerie. No, wala akong boyfriend. Pumalatak ito. Ang bagay naman ng mga lalaki sa Canada. Muling nagpaskil ito nang nanunod yung ngiti. Pwede ba kitang ligawan? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Actually, hindi sila mabagal. Marami nagtangkang manligaw sa akin pero binasted ko silang lahat. Binigyan niya ito ng pilit ng ngiti. I'm a lesbian. Babae ang type ko, hindi lalaki. Natawa si Eric. Ganyan ka ba magtaboy ng admirer? Nagsasabi ako ng totoo, Eric. Kaya kung nagagandahan ka sa akin at gusto mo akong pormahan, sorry ka na lang. Babae ang type ko. Gwapo ka nga. Gwapo ka pero... Kunwari inikibit balikat si Valerie. I like women. Dumukwang ito at inilapit ang mukha sa kanyang mukha. Automatikong napaatras siya. Dumagundong ang dibdib niya sa kaba at nagblanko ang isip niya. Anong ginagawa mo? Nautal na sabi niya rito. Tinetesting kung nagsasabi ka ng totoo. Bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. Agad naman niyang itinaas ang kamao sa tapat ng mukha nito. Subukan mong halikan ako at malilintikan ka sa akin. Pigil ang hiningang banta niya rito. Hindi mo ba narinig? Lesbian ako. Babae ang gusto ko. Babae ka ba? Hindi naman, di ba? Tumawa si Eric. Nagpasalamat siya nang tumawid ito ng upo. You're unbelievable. Tanging nasabi nito. Ikaw ang unbelievable, sabi niya saka ito inirapan. Kakikilala lang natin pero nagpapalipad hangin kaagad. Dahil gusto naman talaga kita, deklara nito. Masarap pakinggan, mahirap paniwalaan. Ganyan naman kayong mga lalaki eh. Madaling magkagusto, madali ring magsawa. Itulog mo na lang yan, siguradong bukas wala na yan. Sinabi ko rin yan sa sarili ko kagabi pero hindi nangyari. Eh di gawin mo uli, I'm sure na challenge ka lang sa akin dahil hindi ako katulad ng ibang babae dyan na madali mong nakukuha. Aaminin ko, oo, na-challenge ako sa kasungitan mo. So, subukan mo kayang maging mabait at sweet sa akin. Baka sakaling mawala ang pagkagusto ko sa'yo. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Nang uuto ka pa, bahala ka. The more na sinusungitan mo ako, lalo kang napapalapit sa puso ko. Siya nga pala, alam ko kung saan ka nakatira. Anytime, aakyat ako ng ligaw. Huwag na, magsasayang ka lang ng panahon dahil wala kang mapapala. Basta dagad ako, umasa ka pang hindi. I hate your kind. Good. Madalas daw nagsisimula sa hate ang pag-ibig. Ibig sabihin, malaki ang pag-asa ko. Pinaikot niya kanyang mga mata. Kung diyan ka masaya, edi sige, mangarap ka ng gising. Pero reality check, wala ka talagang pag-asa sa akin. Kumunot ang noo nito. Teka nga, may gago bang nanloko sa'yo kaya ka ganyan? Natatakot kang... Hindi, katulad ng sinabi ko kanina, lesbian ako kaya tigilan mo na ako. Teka nga, may gago bang nanloko sa'yo kaya ka ganyan? Natatakot kang... Hindi, katulad ng sinabi ko kanina, lesbian ako kaya tigilan mo na ako. Hindi naman ako uto-uto para paniwalaan yan, Valerie. Marunong akong bumasa ng body language at alam kong babaeng babae ka. The way you blush when I touch you, the way you flip your hair. Anito at muling inilapit ang mukha sa kanyang mukha. Babaeng babae ka. Naging masuyo ang mga mata nito kaya lalo nag-alboroto ang puso niya. And I bet mabilis ang tibok ng puso mo ngayon dahil apektado ka sa presensya ko. Sigurado siyang namumulan na ang mga pisngi niya dahil ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng mga iyon. Nanlisik ang kanyang mga mata. Ang kapal na mukha mo, hindi totoo yan no? Ilusyonado ka lang kaya kung ano-anong pumapasok sa kokote mo. Okay, kung gusto mo talagang maniwala akong lesbian ka, patunayan mo.
Let's kiss. Kung lesbian ka talaga, hindi ka maapektuhan. Napatanga si Valerie. Pero saglit lang iyon dahil muli siyang nakabawi. Ayaw ko nga. Gusto mo lang magnakaw ng halik eh. Hindi naman ako uto-uto. See? Hindi mo kaya dahil hindi ka naman talaga lesbian. Natatawang tumayo ito. Saka nag-inat. Ituloy na nga lang natin ang training bago pa kita tuluyang mahalikan. Lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka eh. Huwag mo akong susubukang halikan ako dahil marunong ako ng martial arts. Black belter ako. Oh, I'm scared. Amused na sabi nito. Hustong pabalik na sila sa kinaroroonan ng motor na Honda para ituloy ang aglot na training na may tumawag dito. Huminto sila sa paglalakad at nilingon iyon. Nakita niya ang isang maganda at sexing babae na palapit sa kanila. Nakatali pataas ang mahabang buhok nito at medyo marumi ang suot nitong damit na tila kagagaling lang nito sa talyer. She was really beautiful pero kilos lalaki ito. Eric, pahiram naman ng Ducati mo mamayang gabi. May lakad ako. Kaso sira yung kotse ko at wala akong ibang magagamit. Anang babae nang tuluyang makalapit sa kanila. Yung motorsiklo ng kuya mo, nagkamot ito sa batok. Alam mo namang ayaw niyang pinapahiram iyong pinakamamahal niyang motorsiklo. Saglit na nag-isip si Eric. Sige, pero ingatan mo okay? Maya-maya ay sabi nito. Parang ayaw rin itong ipahiram ang pinakamamahal nitong Ducati sa babae. Numisi ang babae. Yes boss, anito. Pagkatapos ay bumaling sa kanya at pinasadahan ng makahulugang tingin. Hi, are you Eric's student? Oo, sagot niya. I'm Valerie. Janet, sabi nito. Nagkamay silang dalawa. Marunong kang managalog? Tumango si Valerie. Oo, akala ko hindi ka marunong. Halos lahat ng nakikilala ko rito, yan ang sinasabi. Nice meeting you, Valerie. Anyway, aalis na ako. Kwentuhan tayo sa susunod. Paalam ni Janet. Binigyan nito na nanunod yung ngiti si Eric bago ito tuluyang umalis. Sino siya? Nakakunot noon tanong niya kay Eric habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Anak na may-ari nitong training school at sa talyer na pinagtatrabahuhan ko. Matagal na rin kaming magkaibigan. Tumboy ba siya? Tumawa si Eric. Kilos lalaki lang siya pero hindi siya tomboy. Ex mo? In fairness, sobrang ganda niya. Lumuwang ang ngisi nito. Bakit? Nagsiselos ka? Umirap siya. Ilusyonado. Slow ka talaga no? Diba? Sinabi ko na sa'yo na hindi kita type. In denial ka lang yata Tudyo ni Eric. Nag-init ang mga pisngi ni Valerie. Ewan ko sa'yo, sabi na lang niya. Pasipol-sipol si Eric habang naglalakad patungo sa talyer ng hapong iyon. She's so damn cute and challenging. Sabi niya sa kanyang isip na ang tinutukoy ay si Valerie. Si Valerie lang ang unang babaeng pinagkainteresan niya pero pinagtatabuyan pa siya nito. Ilang araw na siyang nakikipag-flirt at nagpapakyut dito pero hindi nito kinakagat. Napupulbos talaga ang igaw niya sa lantarang pagtutulak nito sa kanya palayo. Nasanay siyang babae ang naghahabol sa kanya. Lahat ay gagawin ng mga ito. Makuha lang ang atensyon niya. Pero iba si Valerie. Sa halip na makipaglapit ito sa kanya, tinatapakan nito ang igaw niya. Nangingiting na pailing na lang si Eric. Bibigay ka rin sa akin, Valerie Miller. Una pa lang niya itong nakita ay nagandahan na siya rito. Marami na siya nakitang magagandang babae pero iba ang dating ni Valerie sa kanya. Mistula itong diwata. Napaka-inosente na bughaw ng mga mata nito. Alam niyang panay ang tingin nito sa kanya kapag hindi siya nakatingin dito. Pero kapag napatingin siya rito, ay agad ito nag-iiwas ng tingin. She was so damn cute. Challenging din ito. Ito yung tipong masarap paamuhin. Gusto niyang makuha ang tiwala ni Valerie. Gusto niyang lalo pa itong makilala. Hindi siya manhid para hindi maramdamang attracted din ito sa kanya pero pinipigilan nito ang sarili. Marahil ay dahil may lalaki ng loko rito at natatakot itong masaktan uli. O kaya ay natatakot ito sa kanya dahil ang tingin nito ay playboy siya at paglalaroan lang niya ito. Pero hindi nga ba pinaglalaroan lang naman niya ito? No, paaminin ko lang siya na na-attracted din siya sa akin. I won't take advantage of her.
depensa ng isang bahagi ng isip niya. Madalas ka nga napapatingin sa mga labi niya, Eric. You want to kiss her, be wild with her. Hindi rin niya maunawaan ang epekto nito sa kanyang sistema. Gusto niya si Valerie sa paraang hindi pa niya nararamdaman sa kahit sinong babae. Tipong nangangati siyang makuha ang loob nito at hindi siya matatahimik hanggat hindi iyon nangyayari. He wanted her. Ang ganda talaga ng estudyante mo, gwapito, sabi ni Erson sa nanunod yung tono pagpunta niya sa talyer. Nag-second motion naman ang iba pang mga tauhan doon na nakakita kay Valerie. Nagtuturo siya sa training school sa umaga. Sa talyer naman siya tumatambay sa hapon. Bata pa siya ay mahilig na siya sa sasakyan at motorsiklo. Kapag off-duty siya sa military, doon siya sa training school nagpa-part-time. Maganda nga, masungit naman, umiiling na sabi niya. Allergic sa mga admirers. Natawa ito. Hindi umepekto ang kagwapuhan mo? Oops, sama niyo naman ako sa chismis. Sabad ni Janet paglabas nito ng opisina ng ama nito. Kasapi rin ito ng Kuya Noel nito sa Unit Alpha, ang elite military department na kinabibilangan niya. Si Janet ang nag-iisang babae sa unit, maging doon sa talyer. 24 na ito, maganda ito at sexy, pero kilos lalaki kaya madalas mapagkamalang lesbian. Sa wakas, may babaeng hindi nagkagusto kay Eric, maliban sa akin. Sino siya? Iyong estudyante niyang maganda, sagot ni Erson. Si Valerie. In fairness, sobrang ganda niya. Natitibo ako, sabi ni Janet sa kabumungis-ngis. Pero bakit ayaw niya sa'yo? Nakibit balikat si Eric. Man-hater yata eh. Nimisi si Janet. Karma mo na yan sa dami ng babaeng dinedma mo. Mapapaamo mo kaya siya? I can handle her. Ang yabang mo talaga. Siguradong makakakumpetensya mo iyon sa panunuyo kay Valerie kung wala siyang girlfriend. Best friend ni Eric si Noel. Kasulukuyang nasa Maynila ang kaibigan niya kasama ang kasintahan nito. Anyway, dahil malakas ang kumpiyansa mong mapapaamo mo si Valerie, patunayan mo. Makipagpustahan ka sa akin. Kapag napasagot mo siya sa loob ng isang buwan, gastos ko ang maintenance ng Ducati mo for a year. Pero kapag natalo ka o umatras ka, ibenta mo sa akin ang Ducati mo. 20% off sa original price. Kulang kasi ang budget ko eh. Iyong savings ko, ipinambili ko ng second-hand car last year at may hinuhulugan pa akong kondo sa Maynila. Bagong modelo kanyang Ducati at gustong-gusto iyon ni Janet. 20% off the original price? Lugin-lugi naman yata ako, Janet. Confident ka naman na mapapasagot mo si Valerie, di ba? So wala kang dapat ipag-alala. Pero syempre, kapag tinanggap mo ang pustahan, kanya-kanyang diskarte. Gagawin ko ang lahat para hindi ka patulan ni Valerie. Napaisip siya. Alam niyang madiskarte si Janet, pero madiskarte rin naman siya. Besides, aware siya sa chemistry sa pagitan nila ni Valerie. Sooner or later, mapapaamin din niya ito sa talagang nararamdaman nito para sa kanya. Okay, nakibit balikat na sabi niya. He had a feeling it was gonna be fun. Habang nag-enjoy si Bianca sa pagdadive sa karagatan, nag-enjoy naman si Valerie sa pag-aaral na magmotorsiklo. Natuwa si Valerie na makipagkaibigan sa kanya si Janet. At gusto niya pagiging boyish at maangas nito. Lalos niya itong hinangaan nang ipakita nito sa kanyang husay nito sa pagmumotorsiklo na minsang sinamahan sila nito ni Eric sa training track. Was almost as good as Eric. Niyaya siya ni Janet na mag-dinner sa bahay ng mga ito isang hapon. Pumayag naman si Valerie. Malaki ang bahay ni Janet. 2 palapag iyon at American style. Humanga rin siya sa interior design iyon. Halatang gawa iyon sa mahusay na professional na interior designer. Mamahalin din ang mga antigong kagamitan doon. Masasabi niyang mayaman ang pamilya ni Janet pero hindi yung tipong sobrang yaman. Ipinakilala siya ni Janet sa mga magulang nito. Mababait naman pala ang mga ito. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya nito sa kwarto nito. Nililigawan ka ba ni Eric? Tanong nito habang nakaupo sa sahig at inaayos ang mga nagkalat na sports magazine. Nakaupo naman siya sa gilid ng kama nito. Hindi, pero nagpapalipad hangin siya. Pag-amin niya,
Tumango-tango ito. Mag-ingat ka sa kanya. Best friend siya ng kapatid ko pero hindi ko pinagtatakpan ang mga negative traits niya. Playboy siya at mahilig sa fling. Hindi niya siniseryoso ang mga babae. Alam ko, Janet, halata naman eh. Kaya kahit anong gawin pa niya, huwag kang bumigay dahil lulukuhin ka lang niya. Well, payong kaibigan lang naman. Ayaw kong matulad ka sa mga babaeng pinaiyak niya. Well, kahit attracted pa siya kay Eric, nung ka nabibigay siya sa charm nito. Hindi siya mahinang klase ng babae. Well, hindi talaga ako magpapautos sa kanya. Marami nagsasabi niyan pero bumibigay rin sa huli. Ibahin mo ako, Janet. Hindi naman ako ang tipo ng babaeng nadadala sa kagapuhan at charm. Gusto ko ng lalaking matino. Tumango-tango si Janet. Linggo bukas, labas tayo. Yaya ni Eric kay Valerie habang inaayos nito ang Honda na motor. Patatakbuhin sana iyon ni Valerie pero hindi umandar. Nakaupo si Valerie sa tabi ng bintana at manghang pinapanood ang ginagawa nito. Siyempre, sinamantala naman ni Eric ang pagkakataon para mapa-impress ang dalaga. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Valerie. Makipag-date ka sa akin bukas at malalaman mo. Inirapan niya ito. Mas gugustuhin ko pang mamasyal lang mag-isa kaysa makipag-date sa'yo. Dahil natatakot ka mapag-isa tayo? Dahil wala akong tiwala sa'yo. Ang sabi mo black belter ka. Kung gagawa man kita ng masama, madedepensahan mo ang sarili mo. Come on, just admit it. Natatakot kang makipag-date sa akin dahil natatakot kang aminin sa sarili mo na gusto mo rin ako. Nag-iinit ang mga pisngi ni Valerie. Ang kapal mo talaga. Porke marami nang huhumaling sa'yo, sa tingin mo lahat ng babae ay may gusto na sa'yo? Ayaw kong makipag-date sa'yo dahil alam kong pinagtitripan mo lang naman ako. Masyado ka namang judgmental. Kilalanin mo muna kaya ako bago mo ako husgahan. Hindi na kailangan. Kabisado ko ang estilo ng mga lalaking kagaya mo. Ano bang mga lalaking kagaya ko? Egoistic, hindi matanggap kapag tinanggihan ng isang babae. Pero sorry ka na lang, nakahanap ka ng katapat. Egoistic talaga ako kaya hindi ako susuko hanggat hindi mo ako pinagbibigyan. Let's date. Ayaw ko. Kahit ilang beses mo pang itanggi, alam natin pareho na attracted tayo sa isa't isa. Binitawan nito ang hawak na wrench at humarap sa kanya. Nakapatong ang mga siko nito sa magkabilang tuhod nito. Intense ang mga buhing mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nag-alburuto ang puso niya. Bigla siyang tila hindi makahinga. Just let the chemistry burn, baby. Batid niyang pulang-pula na ang mga pisngi niya. Napaka-sensual ang dating sa kanya nang sinabi nito. Gayunman ay pilit niyang sinisikil ang damdamin. Huwag mo nga ako matawag-tawag ni baby. Tumayo siya at aalis na sana pero hinawakan nito ang isang kamay niya. Tiningala siya nito. Hayang ka na naman. Iiwas ka na naman. Hinila niya ang kamay mula rito pero hindi nito iyon pinakawalan. Look, Eric, huwag na tayong maglokohan. Nakikipag-flirt ka sa akin dahil hindi mo matanggap na hindi ko pinapatulan ang mga pagpapakyut mo. Nasani ka kasi sa atensyon ng ibang babae riyan. Gusto mo akong mapasuko at bumigay sa'yo. Well, hindi ako ganun. He smiled gently. Alam ko, kaya nga kita naggustuhan. At sa oras na bumigay ako sa'yo at nakuha mo na ang gusto mo, mawawala na rin ang attraction mo sa akin. Yun totoo. Feeding your ego at sex lang naman ang habol mo sa akin, di ba? Hindi sex ang habol ko sa'yo. Pero inamin kong tama ka sa parteng tinitid ko ang ego ko. But more than that, gusto naman talaga kita. Dahil palabang ka, disente, matalino, hindi easy type. Likibit balikat ito. Basta, ngayon ko lang ito naramdaman sa isang babae. I want to surrender to me so badly. Napalunok si Valerie. Puno ng emosyon ang mga mata ni Eric. Shit, convincing ang mukong. Hindi tayo pwede. Bakit? Huwag mo sabihin dahil lesbian ka dahil alam nating pareho na hindi iyon totoo. Ang sabi mo, wala ka ring boyfriend. So why? Dahil naghagilap siya ng isasagot. Ayaw naman niyan diretsang sabihin dito na hindi kasi ito milyonaryo katulad niya kaya hindi niya ito magustuhan. Napaka-rude naman kung sasabihin niya iyon. Gusto ko ng long-term relationship. Ikaw, fling lang ang habol mo. Paano kung seryoso ako sa'yo?
Dam, unti-unti na yata akong napapaniwala. Alam nating pareho na hindi totoo yan, kaya huwag na tayong maglokohan. Let's just dream. Bumuntong hiningang tumayo ito. Isang araw, maniniwala ka rin sa akin. Dadaanin kita sa gawa. Tumalon ang puso niya. Puno kasi ng determinasyon ang mga mata ni Eric. Bumuntong hininga siya, saka ipinilig ang ulo para kalmahin ang sarili. Sinubukan lang niyang dedmahin si Eric habang nagtitraining sila. Kinahaponan ay naglakad-lakad si Valerie sa beach kasama si Bianca para makapag-isip. Hindi niya mapigilang ikwento rito ang tungkol kay Eric. Bakit hindi mo subukan makipag-fling? Suggestion nito. Mukhang gwapo naman niyang lalaking tinutukoy mo. Umangat ang isang kilay niya. Come on Bianca, hindi siya kabilang sa mundo natin. Hindi siya milyonaryo. Ano naman ngayon? Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng mga ex ng mga kapatid mo. Valerie, huwag kang nanguhusga agad. Paano kapag nalaman kung katulad lang siya ni na RJ at Dexter? Paano naman kung hindi? Ikaw ang mawawalan sa huli. Huminga siya ng malalim. Dahil dito ay labis siyang naguguluhan. Namasyal si Valerie sa mountain park na mag-isa. Linggo kaya wala silang training ni Eric. Umakyat siya sa bundok kung saan may ilang pamilyang nagpipiknik. Nagustuhan niya ang katahimikan na lugar. Maraming puno roon at sariwa ang hangin. Naglatag siya ng tela sa damuhan at saka umupo roon. Kasalukuyan siyang kumukuha ng pictures nang biglang may humarang sa harap ng kamera niya. Si Eric. Napakunot-noo siya. Ibinaba niya ang kamera para masigurong si Eric nga ang lalaking naglalakad patungo sa direksyon niya. Ito nga. Naka-jeans ito at nakaputing cotton shirt. Mistula itong modelo na rumarampas sa runway. Ang lakas talaga ng dating ng mokong. Bumilis ang tibok ng puso niya na mapansin ang hawak nitong bulaklak. Para kaya sa kanya iyon? Hi! Matamis ang ngiting bati nito sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Umisod naman siya para maglagay ng espasyo sa pagitan nila. Bakit nandito ka? Tanong ni Valerie. Para ibigay ito sa'yo. Inabot nito sa kanyang isang kumpol ng red roses. Pigil ang kilig na kinuha niya iyon. Malapit na ako sa bahay mo na matanaw kitang sumakay sa taxi. Sinundan na lang kita. Naging stalker ka na ngayon. Shooter, hindi stalker. Napailing siya. Ano ba ang salitang busted ang hindi mo maintindihan? At ano bang salitang seryoso ang hindi mo maintindihan? Egoistic ako, di ba? Hindi ako basta-basta sumusuko. Bumagsak ang mga balikat niya. Bahala ka na nga. Hinayaan na lang niya ito. Hindi na lang niya papansinin ang damdamin niya para dito. Eric! Sabay silang napatingin sa pinagmula ng tinig. Nakita niya si Janet at mga kasamahan nito sa talyer. Ipinakilala nito sa kanya ang mga kasamahan nito sa talyer na sina Erson, Myla, Ramon at Lito. Sinamahan sila ng mga ito sa kinauupuan nila ni Eric. Tumayo si Eric at nakipaglaro ng bola sa dalawang batang anak ni Erson at Myla. Napangiti siya habang pinapanood ang mga ito. Halatang malapit sa mga bata si Eric. Kayo na ba? Pukaw ni Janet sa kanyang atensyon. Napatingin siya rito. Ha? Kayo na ba ni Eric? Hindi. Nagkataon lang na nagkita kami rito. Saka diba sabi ko naman sa'yo, hindi ako magpapauto sa kanya? Tumango-tango ito. Pagkatapos ay tumingin sa mga bulaklak sa tabi niya. Mabuti naman kung ganun, dahil hindi talaga siya boyfriend material. Kahit ilang kumpol pa ng red roses ang bigay niya sa'yo, huwag kang magpapauto, okay? Huwag mo siyang sasagutin. Kumunot ang noo ni Valerie. Madalas siyang pinapaalalahanan ni Janet tungkol doon na para bang ito ang mapapasama kapag pinatulan nga niya si Eric. Naisip tuloy niyang baka may gusto ito sa binata kaya nito ginagawa iyon. Teka nga Janet, no offense men, pero may gusto ka ba kay Eric kaya ayaw mong patulang ko siya? Nag-aatubiling tanong niya. Ayaw niya itong ma-offend pero gusto niya malaman ang dahilan nito. Napanganga ito. Siyempre wala, kabutihan mo lang ang iniisip ko Valerie. At saka alam mo bang nagchismis din siyang nakikipagrelasyon sa mga bakla? Hindi ko alam kung totoo iyon pero naririnig ko. Magkaibigan na tayo kaya iniisip ko lang ang kabutihan mo. Nanayo ang balahibo niya. Si Eric, pumapatol sa mga bakla?
Ibig sabihin, bisexual siya. Gaganoon ba? Salamat sa concern, Janet. Sabi na lang niya na makabawi siya sa pagkagulat. Saka ito nginitian. Nagpunta sa direksyon nila ang bolang nilalaro ng mga bata at ni Eric. Pinulot iyon ni Janet at saka dinala sa mga ito. Mukhang seryoso talaga sa'yo si Guapito. Nanunod yung komento ni Erson. Umupo ito sa kaliwa niya. Ikaw lang ang babaeng niligawan niya. Tiningnan niya ito. Napaka-imposible naman ho yata Manong Erson. Ang sabi ni Janet, playboy siya. Natawa ito. Marunong lang makisama si Eric sa mga babae pero hindi siya playboy. Ang sabi ni Janet, pumapatol din siya sa mga bading. Natawa ito ng malakas. Baka naman binibiro ka lang ni Ma'am Janet. Mahilig magbiro ang batang iyon. Alam ko at na mga nakakakilala kay Guapito na hindi yan totoo. Parang seryoso naman si Janet na sabihin niya yun sa akin Manong Erson. Pinagtitripan lang siguro niya si Guapito. Tatawa-tawa ang sabi nito. Saka talagang hindi pumipili ng taong pakikisamahan si Guapito kaya malapit sa mga tao. Kesyo bakla, matanda, bata at etc. Nalulungkot lang din siguro siya kasi mag-isa na lang siya sa buhay kaya pala kaibigan siya. Ulila na kasi siya. Napakunot-no siya. Ulila na si Eric. Tumango ito. Lumaki siya sa bahay ampunan. Pero dahil malupit ang mga nagbabantay roon, tumakas siya. Nagpalaboy-laboy siya sa lansangan hanggang sa makita siya ni Takeru Tadashi. Inupkop siya nito at itinuring na parang tunay na anak. Nakakalungkot nga lang dahil namatay si Takeru 3 taon na ang nakakaraan. Wow, marami palang pinagdaanan si Eric. Matagal na ho ba nagtatrabaho si Eric sa talyer? Oo naman, hindi siya nagtatagal doon. Kapag off-duty lang sila ni Sir Noel at Ma'am Janet, sa military nagtatrabaho roon. Minsan nga, bigla na lang silang nawawala dahil may emergency mission sila. Napanganga si Valerie. Sundalo sila? Oo, hindi ba naikwento sa'yo ni Guapito? Hindi ho Napagtanto niyang mukhang interesting ang buhay ni Eric. Tuloy lalo na sumidhi ang kagustuhan niyang lalo pang makilala ito. Huwag mo na siyang kilalanin pa dahil baka tuluyan lang mahulog ang loob mo sa kanya. Huwag mo na siyang kilalanin pa dahil baka tuluyan lang na mahulog ang loob mo sa kanya, Valerie. Paalala niya sa sarili. Alalahanin mo ang pangako mo sa mami mo. Hindi ka iibig sa lalaking hindi mo ka-level. Hindi ka matutulad sa mga ate mo. Anang isang bahagi ng isip niya. Pero siguro naman iba si Eric kina Nico at Dexter. Mukha naman itong mabait at masipag. Pero naisip niya, gaano din naman sa una si Nico at Dexter. Para mga santot walang interes sa pera ang dalawa pero nang makasal na sa mga kapatid niya ay lumabas ang totoong kulay ng mga ito. Kaya dapat ay huwag siya magpapaloko dahil oras na ma-inlove siya kay Eric ay mawawala na siya sa katinuan katulad ng nangyari sa mga ate niya. Nanlumo si Valerie. Talagang na-trauma siya sa sinapit ng kanyang mga kapatid kaya natatakot siyang magtiwala sa lalaki. Talagang niligawan si Valerie ni Eric. Binibisita siya nito sa rest house nila pero hindi niya ito pinapapasok. Hanggang sa tapat ng gate lang sila nag-uusap. Araw-araw rin siya nitong pinadadalhan ng mga bulaklak at chocolate. Lagi siya nitong kinukulit at makipag-date dito pero umaayaw siya. Hindi ka ba napapagod sa pagtataboy sa akin? Reklamo nito sa isang gabing dinalaw siya nito. Magkaharap sila sa tapat ng gate. At hindi ka ba napapagod sa pangungulit sa akin? Iyong mga jowa mong bading na lang ang puntahan mo at baka may mapapala ka pa. Nakaisnid na sabi niya. Wala na siyang ibang mahagilap na dahilan para itaboy ito kaya yun na lang ang sinabi niya. Napanganga ito. Saan mo naman napulot ang kalokohang iyan? Sinabi sa akin ni Janet na mula ang mga pisngi nito sa inis. Naniwala ka naman. Siyempre, bakit naman siya magsisinungaling sa akin? Malamang dahil may gusto siya sa akin. Wala akong ibang maisip na dahilan. Iyon din ang hinala niya. Maya-maya, inikibit balikat siya. Ano man ang dahilan, wala na akong pakialam. Hindi tayo bagay kaya tigilan mo na ako. Hindi bagay? Maganda ka, gwapo ako. Anong hindi bagay roon? Well, dederechahin na kita, Eric. Sabad ni Bianca mula sa likuran nila. Kanina pa pala ito nakikinig sa usapan nila ni Eric. Kababalik lang nito kahapon mula sa Cuyo Island. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto at hinarap si Eric. Milyonaryo ang kaibigan ko.
Ikaw, hindi. 2 beses nang ginulo at winasak ng mga lalaking tulad mo ang buhay ng pamilya niya kaya ayaw niya magkaroon pa ng ugnayan sa mga lalaking hindi niya kapareho ng estado sa buhay. Hindi kayo magkapantay kaya ayaw niya sa'yo. That's plain and simple. Kumunot ang noo ni Eric habang nakatingin kay Bianca. Sino ka? Ako si Bianca, best friend ni Valerie. Ani Bianca sabay lahad ng kamay kay Eric pero hindi yun inabot ng huli. Nagkakamot sa batok na ibinaban ni Bianca ang kamay. Anyway, walang personalin yung sinabi ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Gusto niyang milyonaryo din ang mapagnasawa niya kaya nire-reject ka niya. Nagtatanong ang mga matang tumingin si Eric sa kanya. Hindi agad siya nakapag-react dahil nagulat siya sa ipinahayag ni Bianca. Hindi niya lubos akalaing sasabihin nito ang mga iyon kay Eric. Hindi naman niya pwedeng itanggi ang sinabi nito dahil totoo iyon. Bumalatay ang disappointment sa gwapong mukha ni Eric habang nakatingin sa kanya pagkatapos ay umiling ito. Hindi ako interesado sa pera mo, Valerie. I am capable 27-man-old. Kaya kong magtrabaho at kumita para suportahan ang sarili ko. Sabi nito saka umalis. Nakangangang sinundan niya ito ng tingin. Nang tumingin siya kay Bianca, inikibit balikat lang ito. Nagtatalo ang kalooban niya kung hahabulin niya si Eric o hindi. Nakasakay na ito sa motorsiklo nito na sa wakas ay makapagpasya siyang humingi rito ng paumanhin. Gumalaw ang kanyang mga paa para habulin sana ito pero sumibad na ang motorsiklo nito palayo. Dam, nalulumong pumasok siya sa gate at binilikan si Bianca. Bakit mo naman sinabi yun, Bianca? Naiinis na si Tanya rito. Totoo naman, di ba? Mas okay na yon para tigilan ka na niya. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hindi siya nakaimik. See, anong pakiramdam mo nang umalis siya? Nang nasaktan, nag-aatubiling pag-amin niya. At least, alam mo na ang pakiramdam. Ano pa kaya kapag tuluyan na siyang nabura sa mundo mo? Nasa sayo pa rin ang desisyon. Either hayaan mo lang yun na mangyari o magpaliwanag ka sa kanya. Napaisip si Valerie. Nagpasya siyang magpapaliwanag siya kay Eric. Either hayaan mo lang yon na mangyari o magpaliwanag sa kanya. Napaisip si Valerie. Nagpasya siyang magpapaliwanag siya kay Eric. Nagpunta si Valerie sa training school kinabukasan ay wala roon si Eric. Si Manong Erson daw ang matuturo sa kanya. Nasaan ho si Eric? Nagtatakang tanong niya rito. May emergency call daw siya kagabi kaya umalis kasama ni Ma'am Janet. Tinawagan niya ako kagabi na turuan ka dahil walang ibang available na extractor. Ngumiti ito, huwag kang mag-alala, magaling ako. Pilit siyang gumanti ng ngiti rito pero na kay Eric ang isip niya. Nag-aalala siya bigla sa kalagayan nito. Safe kaya ito? Maraming eksena ang pumapasok sa isip ni Valerie. Kesyo na baril ito na sugatan. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Tahimik na lang niyang pinagdadasal ang kaligtasan nito. Magaling namang magturo si Manong Erson pero hindi siya makapag-concentrate habang tinuturuan siya nito. Mayat maya kasi ay sumasagi sa isip niya si Eric. Ganon din ang mga sumunod na araw. Hindi niya akalaing mamimiss niya ang pakikipag-flirt ni Eric sa kanya. Hindi niya akalaing mamimiss niya mga biro nito. At hindi niya makalimutan ang disappointment sa abuhing mga mata nito nung huling gabing nagkaharap sila. Pagkaraan ng 1 linggo na wala pa rin ito, ay na-depress na talaga siya. Niwalang balita si Manong Erson tungkol sa binata. And worse, ilang araw na lang ay babalik na sila ni Bianca sa Canada. Ma'am Valerie, ayos ka lang? Nakakunot noong winigayway ni Manong Erson ang kamay sa tapat ng mukha niya. Nakatayo lang kasi siya sa tapat ng Honda motorbike pagkatapos siya nitong utusang sumakay roon. Ah, sorry. May naisip lang ako. Si Guapito? Nag-init ang mga pisngi niya. May balita na ho ba kayo sa kanila ni Janet? Ayaw nga pala, bumalik na nga pala sila kagabi. Pero ang sabi ni Ma'am Janet, may sugat si Guapito, kaya hindi mo na makakapunta rito. Kaya ako pa rin ang magtuturo sa'yo. Nag-aalala siya sa sinabi nito. Sugat? Tama ng baril? Sinabihan ako ni Ma'am Janet na huwag nang ipaalam sa iyo pero mukhang gusto mo namang malaman ang kalagayan ni Guapito kaya sinabi ko na. Sabi ni Manong Erson. Pagkatapos ay may dinukot itong isang maliit na papel mula sa bulsa ng jeans nito. Saka iyon inabot sa kanya.
Address yan ni Guapito. Baka sakaling gusto mo siyang puntahan. Kinuha iyon ni Valerie. Nag-take out si Valerie ng pagkain kinahapunan at pinuntahan si Eric. Nalaman niyang nakatira ito sa isang Japanese style na bahay. Katamtaman ang laki niyon, malinis at maganda. May malawak na hardin at garahe kung saan nakaparada ang Ducati nito. Ilang beses siyang kumatok bago bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya ang pawisang mukha ni Eric. Naka-boxer shorts lang ito at walang suot na pang-itaas. Napalunok siya. Nag-init ang mga pisngi niya. Unang pagkakataon niyang makita na hubad si Eric. Alam niya dati pa na maganda ang katawan nito pero iba pa rin talaga kapag nakahubad na ito. Well-toned ang mga muscle nito at hindi malaki katulad ng mga wrestler. Just perfect. Parang ang sarap makulong sa mga bisig nito. Valerie? Napukaw ang nawiwindang niyang isip dahil sa paos na tinig nito. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Nakahawak ito sa gilid ng pinto para hindi matumba. Noon lang niya napagtantong nanghihina ito at pawisan. May benda pa sa tigiliran nito. Ang kalahati niyon ay natatakpan ng waistband ng boxers nito. Agad niyan dinama ang liig nito. Oh my God, may lagnat ka. Nag-aalalang pumasok siya sa loob at inilalayan ito patungo sa silid nito pagkatapos niya ikandado ang pinto. Maingat niyang pinahiga ito sa kama. Akmang kukumutan niya ito nang pigilan nito ang kamay niya. Masyadong mainit ang pakiramdam ko. Mamaya na ako magkukumot kapag gininaw ako. Humikit si Eric, saka uli dumilat. Nagsalubong ang mga kilay nito. Bakit nandito ka? Para kamustahin ang lagay mo. Nasabi sa akin ni Manong Erson ang nangyari sa'yo. Itinabi muna niya ang kumot. Nagpanik siya nang makitang pulang-pula na ang benda nito sa tagiliran. You're bleeding. Anong gagawin ko? Sinulya pa nito ang tagiliran nito. Bumalatay ang kirot sa gwapong mukha nito. Palitan mo na lang ang benda, sabi ni Eric. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang medicine kit sa bedside table. Hindi pa siya kailanman nag-alaga na may sakit kaya hindi niya alam ang gagawin. Umupo siya sa gilid ng kama at lumunok. Kung hindi dahil obvious na nahihirapan si Eric, hindi siya maglalakas loob na ibaba ang waistband ng boxer shorts nito. Nagiinit ang mga pisngi at nanginginig ang mga kamay na inalis niya ang benda nito. Sinimulan na niyang linisin ang sugat ni Eric. Namutla siya nang tumambad sa kanya ang sugat nito na likha ng tama ng baril. It looked terrible. So sorry. Agad na hinging paumanhin niya nang umungol ito dahil nanakit marahil ang sugat nito. Tinanong niya si Eric kung anong dapat niyang ilagay at sinabi naman ni Eric iyon. Sinunod lang niya ang instruction ni Eric hanggang sa wakas ay mabendahan niya ang sugat nito. Thanks, ang sabi ni Eric. Inabot ni Eric ang kumot sa tabi nito nang tila ginawin si Eric. Tinulungan naman niya itong kumutan ang sarili. Tila gusto siyang kausapin ni Eric pero hindi na nito kaya. Nanatili itong nakapikit hanggang sa tila tuluyan itong nakatulog. Tinawag niya ang pangalan ni Eric pero hindi ito sumagot kaya nakumpirma niyan tulog na nga ito. Kumuha siya ng towel at plangganita sa banyo at binalikan si Eric. Pinunasan niya ang pawis sa noo at liig nito. Ginayan lang niya ang ginawa sa kanya ni Yaya Susan tuwing nilalagnat siya noon. Pagkatapos niya itong punasan ay pinagmasdan niya ito. Medyo nangingitim ang palibot ng mga mata ni Eric at tuyo ang mga labi nito. Patunay na ilang araw itong napuyat. Hinaplos niya ang pisngi ni Eric nang hindi siya nakatiis. Bumalong ang mga luha niya. Kumawala ang mga emosyong matagal na niyang sinusupil sa kanyang puso. Matagal na niya itong gustong hawakan. Sa wakas, nagawa na niya ang pagkakataong iyon. Kahit nag-aalala siya sa kalagayan ni Eric, masaya siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataong alagaan ito. Sorry talaga sa nasabi sa iyo ni Bianca. Alam kong na-offend ka. Apologetic na sabi ni Valerie. Sana ay maging maayos ka na. Saglit pa niya itong pinagmasdan hanggang sa antukin siya. Umupo siya sa silyang naroon at pumikit hanggang sa makatulog siya. Maya-maya ay nagigising siya kapag umuungol si Eric. Agad-agad naman niya itong dinadaluhan. Pinupunasan niya ang noo ni Eric. Inaayos ang kumot nito.
at hinahaplos ang pisngi ni Eric baka sakaling mabawasan niyon ang kirot na nararamdaman nito. Nagpanik siya nang manginig ito bigla. Kumuha pa siya ng isang kumot at ikinumot iyon dito. Pero hindi nakatulong iyon kaya tinabihan at niyakap niya ito. Nang mapawi, tumigil ito sa pangangatal. Nakatulog siya sa posisyon nilang iyon. Something soft and fragrant was cuddling Eric. Dumilat siya. Ang akala niya nung una ay nananaginip lang siya. Hanggang sa makita niya si Valerie na payapang natutulog sa kanyang tabi. Yakap-yakap siya nito. Nakadagan ang binti nito sa isang hita niya at nakapulupot ang braso ni Valerie sa kanyang dibdib. Ilang sandali lang ang lumipas bago niya naalala kung bakit niya ito katabi ngayon. Dumating nga pala si Valerie kagabi at pinalitan nito ang bendahe ng sugat niya. Nakatulog siya pagkatapos niyon pero naalala niya naririnig niya ang tinig nito at naramdaman niya ang malambot na palad nito nang humaplos sa kanyang pisngi. Ang naalaala niya ay ang pag-aalaga nito sa kanya. Umungol ito at saka dahan-dahan nagmulat. Kumunot ang noo ni Valerie na mapansin ang intimate na posisyon nila. Napatingin si Valerie sa kanya. Nalaki ang mga mata nito. Pagkatapos ay agad itong bumangon. Namula ang mga pisngi ni Valerie. Ayos lang sa kanya na mabaril araw-araw basta si Valerie ang mag-aalaga sa kanya. Ang sarap palang magising kapag ito ang namumulatan niya. Good morning, nakingiting bati niya rito. Good morning, naaasiwang inayos nito ang buhok na bahagyang nagulo. Ayos na ba ang pakaramdam mo? Ang taas ng lagnat mo kagabi. Medyo mainit pa rin ako pero ayos na. Ikaw, nakatulog ka ba ng maayos sa tabi ko? Tanong niya sa nanunod yung tono. Sumimangot si Valerie. Siyempre hindi. Alam mo bang halos mamatay na ako sa pag-aalala sa'yo? Umuungol ka tapos nanginginig pa na parang mamamatay na. Ni hindi ko malaman kung anong dapat kong gawin. Nag-aalala ka para sa akin? Siyempre naman. Tao rin naman ako, no? Sabi nito. Umirap ito nang umisi siya. Oo nga pala. Tingnan natin ang sugat mo, baka nagdugo uli. Hinawi niya ang kumot mula sa katawan at hinayaan itong tingnan ang sugat niya. Nabasa niya ang relief sa anyo nito na makitang maayos iyon. Natuwa at naantig ang damdamin niya sa nakitang pag-aalala sa mukha ni Valerie. Dapat nasa ospital ka. Maya-maya ay sabi ni Valerie sa kanya. Sariwa pa ang sugat mo. Dinala ako ng mga kasama ko roon pero lumabas din agad ako dahil hindi ko matiis ang amoy ng ospital. Dapat tiisin mo. Tama lang yung ginawa ko. Kung nanatili ako roon, hindi mo ako inalagaan ngayon. Si Ania ito. Ngayon ko napapatunayang may gusto ka talaga sa akin. Narinig ko ang mga binubulong mo sa akin kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Anong narinig mo? Na sana'y maging maayos na ako. Na gusto mo ako. Hindi talaga niya narinig ang pangalawa. Pero nagtaka siya ng lalong namula ang mga pisngi nito. Hindi ko sinabing gusto kita. Nagdideliryo ka lang kagabi kaya kung ano na naririnig mo. Sabi nito, sineryoso siya. Pero salamat talaga sa pag-aasikaso mo sa akin. Hindi mo kailangan gawin iyon pero ginawa mo pa rin. Tumango si Valerie, saka nag-iwas ng tingin. Lagi nitong ginagawa iyon kapag itinatago nito ang tunay nitong nararamdaman. Walang anuman. Pambawi ko na rin iyon sa mga nasabi sa iyo ni Bianca nung huli tayo nagkausap. That was very rude. Apology accepted. Akmang babangon siya pero napangol siya nang sumakit ang sugat niya. Bumagsak siya sa kama. Mabilis naman siya nitong inilalayan. Magbabanyo ako, sabi niya. Tumango si Valerie at inilalayan siya patungo sa banyo. Nasa labas pa rin ito ng pinto nang lumabas siya. Gusto mo bang kumain? May dala akong pagkain kagabi. Pwede kong iinit iyong kung gusto mo. Nag-aatubiling sabi nito. Tumaba ang puso niya. She really cared about him. Pinuntahan siya nito sa bahay niya pagkatapos malaman ang kalagayan niya at nag-abala pa itong dalhan siya ng pagkain. Sure, gutom na rin ako. Salamat. Tumango ito at tinungo na ang kusina. Ipinainit nito sa microwave ang dala nitong pagkain. Napangiti siya na mapansin na tila hindi ito sigurado sa pinaggagawa nito. Halatang hindi ito sanay sa kusina pero sinusubukan pa rin ito. Pagkatapos nitong iinit ang pagkain, inihanda nito ang mesa bago siya tinawag.
Nagsuot siya ng sweatpants at cotton shirt bago dumulog sa dining area. Medyo nilalagnat pa rin siya at kumikirot ang sugat niya pero nakinwari siyang ayos na siya. Gusto man niyang alagaan siya rin nito, ayaw naman niyang mapagod si Valerie. Halata kasing napuyat ito kagabi. Sabay silang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na ito. Gusto man niyang alagaan siya ni Valerie, ayaw naman niyang mapagod ito. Halata kasing napuyat ito kagabi. Sabay silang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na ito. Dam, aniya habang sapo ang tagiliran. Nakangiwing tinungo niya ang kanyang kwarto at humiga. Itinulog na lang niya ang pananakit ng kanyang katawan. Ipinatawag siya noong nakaraang linggo sa isang rescue mission sa Basilan. May nabihag na journalist at kailangan nilang iligtas. Naging matagumpay ang misyon pero nagtamo siya ng tama ng baril sa tagiliran. Isinantabi ni Valerie ang hiya at muling dinalaw si Eric sa bahay nito kinabukasan para na rin mapanatag ang kalooban niya. Batid niyang sa pag-aalaga niya rito para na rin niyang inamin na gusto niya ito. Ay babe, tudyo nito pagdating niya sa bahay nito ng hapong iyon. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Ang gwapo ng mokong, naka-sweatpants lang ito. Walang pang itaas. Tuloy hindi niya maiwasang titigan ito. May kung anong init siyang naramdaman tuwing napapasulyap siya sa perpektong katawan ni Eric. Nag-init ang mga pisngi niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo ako matawag-tawag na babe? Dahil hindi mo ako babe, kinikilabutan ako sa'yo. Tumawa ito. Saka pa ikaw nilapitan siya sa dining table. Tiningnan nito ang laman ng plastic na dala niya. May take-out siyang ulam na binili niya sa isang restaurant. Gutom ka na? Tanong niya rito. Medyo. Alin ang gusto mong kainin? Marami siyang dalang ulam. Ikaw? Nag-init ang mga pisngi niya. Bastos. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Sinagot ko lang ang tanong mo. Painusenteng sabi ni Eric. Naningkit ang kanyang mga mata. Magtino ka. Kung hindi, iiwan kita rito. Pasalamat ka nga't pinagtsatsagang kitang puntahan dito, no? Pinupuntahan mo ako rito dahil gusto mo. You care for me. Pinakiusapan lang ako ni Janet. Palusot ni Valerie. Wala ka raw kasing kasama rito at masyado siyang busy sa talyer kaya hindi kanya maalagaan. Don't be shy. Just admit it. May gusto ka sa akin at nag-aalala ka sa kalagayan ko kaya mo ako pinupuntahan dito. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Ano, kakain ka ba o hindi? Para makaalis na rin ako. For your information, may date pa ako mamaya. Pangiinis niya rito. Sino ka date mo? None of your biz. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya rito nang bigla itong mapangiwi habang sapo ang tagiliran. Napakapit ito sa gilid ng mesa para kumuha ng suporta. Biglang sumakit ang sugat ko. Paungol na sabi nito. Kailangan mo ba ng gamot? Nataranta siya. Baka bumuka ang sugat mo. Teka, kukuha ako ng gamot. Akmang aalis na siya pero hinawakan nito ang kamay niya. Huwag na. Ayos lang ako. Itutulog ko na lang. Kung may date ka pa, ayos lang kung iiwan mo na ako. Lalo siya nagpanik nang malukot ang mukha nito. Tila lalo itong nasaktan. Hindi na ako pupunta. Ayaw kong makaistorbo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nakakaistorbo. Wala naman talaga akong ka-date eh. Iniinis lang kita. Nag-aalala din naman niya ang noon nito. Nagbabakas sakaling mabawasan ang sakit na nararamdaman nito. Masakit ba talaga? Dalhin na kaya kita sa ospital. Unti-unting naging masuyo ang ekspresyon ng mukha nito. Nawala ang paghihirap doon. See, you care for me, Valerie. Mamaya ka na mag-flirt. Unahin muna natin ang sugat mo. Panunuplan niya rito. Ayos lang ako. Ngumiti ito. Saka siya kinindatan. Doon niya na-realize na pinaglaruan lang siya nito para mapaamin siya nag-aalala siya para dito. Naningkit ang kanyang mga mata. Wala sa loob na nahampas niya ito sa tagiliran. Jerk. Aray! Nasapo nito ang bandang nahampas niya. Huwag ka nang magkunwari. Hindi nakakatuwa ang ginagawa mo. Hindi ito nagsalita. Na-realize niyang totoo talaga nasaktan nito dahil ang sugat pala nito ang nahampas niya. Automatikong napalitan ng pag-aalala ang inis niya rito. Oh my God, I'm sorry. Ikaw naman kasi eh. Kailangan kong maupo.
Mabilis naman niya itong inalayan patungo sa sopa at pinaupo ito roon. Sumandal ito, pumikit at nirelax ang sarili. Wala sa loob na lumuhod naman siya sa harap nito para suriin ang sugat ni Eric. Naalarmang dumilat si Eric nang ibaba niya ang waistband ng sweatpants nito. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa namamaos na tono. Titingnan kung dumugo ang sugat mo. Tugon ni Valerie nang hindi tumitingin sa mukha nito. Nagpasalamat siya nang malinis naman ang benda. Hinipan na lang niya iyon at hinaplos para mabawasan ng kirot. Valerie, pigil ang hiningang sambit nito sa pangalan niya kapag nakap. Stop that. Bakit? Masakit ba? Sorry talaga. Ikaw naman kasi. Ininis mo ko. Ginaanan niya paghaplos sa sugat nito. Valerie, better stop that. Kung hindi baka mahalikan na talaga kita. Usal nito sa namamaos na tinig. Hindi na ito himig na sasaktan. Pigilan hiningang tinangalaan niya ito. Puno rin ng pagnanasa ang mga mata ni Eric. Na-realize niyang na-turn on ito sa ginagawa niya. Nag-init ang mga pisngi ni Valerie. Bigla, naging aware siya sa epekto nito sa sistema niya na kanina ay natakpan lang ng pag-aalala para dito. Dama niya ang init ng balat nito sa kanyang palad. Pigil ang hiningang nagtitigan sila. Pareho silang aware sa malakas na sensual tension sa pagitan nila. Lalong dumagundong ang dibdib niya na dumukwang si Eric. Inilapit ang mukha sa kanyang mukha at sinapo ng daliri nito ang baba niya. Nakatutok ang abuhin nitong mga mata sa kanyang mga labi. A dream of kissing the first time I saw you. Anas nito. Tila siya lalagnatin ng haplusin ng hinalaki nito ang kanyang ibabang labi. At nababasa ko sa mga mata mo na iyon din ang nararamdaman mo. Namula ang mga pisngi niya. Ilusyonado. There's no reason to embrace, baby. Pareho lang tayo na nararamdaman at walang mali o nakakahiya roon. Sabi ni Eric sa masuyong tono. Lalo tuloy ng hina ang depensa niya. Nag-iwas siya ng mukha. Akmang tatayo na siya bago pa siya tuluyang bumigay rito pero marahan siya nitong hinila sa kandungan nito. Eric, naaalarmang bulalas niya na mapaupo siya sa kandungan nito pero hindi na niya natapos ang balak niyang magprotesta. Inangkin na ng mainit nitong mga labi ang mga labi niya. Napasinghap si Valerie. Lumapat ang mga kamay niya sa hubad nitong dibdib para sana itulak ito palayo pero tuluyan na siyang nawalan ng lakas. Nangibabaw ang kaya-ayang sensasyon dulot ng halik nito. Kusang bumuka ang mga labi niya para tanggapin at tugunin ang mga halik ni Eric. Sa una ay marahan ang halik nito hanggang sa naging mapusok iyon. Pareho silang nawala sa sarili. Tila nakalimutan na rin ito ang kirot ng sugat nito. At nakalimutan niya ang pangako niya sa sariling hindi siya bibigay kay Eric. They kiss and kiss for a long time hanggang sa maubusan siya ng hangin. Noon lang ito pinakawalan ang mga labi niya. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo habang sapo ng kamay nito ang likod ng kanyang ulo. Alam mo bang halos mabaliw na ako sa kakaisip kung paano ka mapapaamin sa nararamdaman mo para sa akin? Sambit ni Eric sa namamaos na tono. Alam ko may nararamdaman ka rin sa akin. Pinatunayan mo nang tumugon ka sa halik ko. Magaling ka lang humalik kaya nadala ako. Nagiinit ang mga pisnging asik niya rito. Tumawa ito. Then one more kiss. Huwag na, nagsawa na ako. Sinungaling. Pero mahina siya. Muli siyang tumugon sa halik nito nang sakupin nito ang mga labi niya. Kumawala ang sinusupil niyang damdamin para dito. See? Paanas na sabi nitong pagkatapos ng halik. Bakit ba kasi hindi mo aminin gusto mo rin ako? Is it really because I'm not a millionaire like you? Oo na, gusto na kita. Naiinis na pag-amin niya. Okay na? Kung ganon, tayo na? Tayo na? Tayo as in girlfriend kita, boyfriend mo ako? Absolutely not. Physical attraction lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Iyon lang. Saka pinagbibigyan lang kita ngayon dahil naaawa ako sa'yo. Mukhang desperado ka na kasing mapasagot ako. Natawa ito pero bigla ay napaungol at nasapo ang tagiliran. Noon lang uli nila naalaala ang sukat nito. Agad siyang umalis sa kandungan ni Eric. Ikaw kasi si Tanya rito. Kaysa sermonan, pwedeng labingin mo na lang ako. Paungol na sabi nito saka umuwi. Nagkukunwari ka lang yata para lambingin kita Akusan niya pero nakita niyang may dugo ang benda nito kaya na-realize niya nagsasabi ito ng totoo.
Pinalitan niya ang benda ni Eric at muli hinaplos niya ang sugat nito. Nahihiya siya dahil first time niyang maglambing ng isang lalaki pero nilunok lang niya ang kanyang pride dahil gusto naman talaga niya itong alagaan. Agad na pinuntahan ni Janet si Eric pagkatapos nitong malaman na pinupuntahan siya ni Valerie sa bahay niya. My God! Inilihim sa akin ni Valerie ang tungkol sa pagpunta-punta niya rito. Hysterical na komento ng dalaga. Paruot pa rito ito sa tapat niyang nakaupo siya sa sopa. Mukhang nahulog na nga yata ang loob niya sa'yo. Huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. O baka naman sinagot ka na niya. Natalo na ba ako sa pustahan? Tinatapos ko na ang pustahan, pahayag ni Eric. Seryoso na ako sa panunuyo kay Valerie, Janet. Ayaw kong lumabas sa sinusuyo ko lang siya dahil sa pustahan natin. Napanganga si Janet. Don't tell me na in love ka na sa kanya. Ikibit balikat si Eric. Mukhang gano'n na nga. Ngayon ko lang ito naramdaman sa isang babae, Janet. I want her to be mine. Totoo na itong nararamdaman ko para kay Valerie. Napangiti ito. Wow! In love ka na nga talaga. Anyway, gayong umaatras ka na sa pustahan natin, ikaw ang lumalabas na talo. Kailangan mong ibenta sa akin ang Ducati mo katulad na napag-usapan natin. Bumagsak ang mga balikat ni Eric. He loved his bike so much, pero marunong siyang tumupad sa usapan. Fine, basta huwag mo na akong sisiraan kay Valerie para lang huwag niya akong sagutin. Dapat bawiin mo na rin ang sinabi mo sa kanya na pumapatol ako sa mga bading. Alam mong hindi totoo yun. Tumawa ito. Oo na, I'm really sorry about that. Medyo below the belt. Napapansin ko lang kasing napapalapit na siya sa'yo noon kaya humabi na ako ng kwento. No more dirty lies, okay? Yes, boss. Anyway, alis na muna ako dahil maraming trabaho sa talyer. Siguradong pupuntahan ka rito ni Valerie mamaya kaya magiging ayos ka lang naman kahit wala kang kasama, di ba? Oo naman. Thanks for dropping by. Pagaling ka agad, sabi nito bago tuluyan lumabas ng bahay. Gustong naisara nito ang pinto na mapansin niyang nakatayo pala si Valerie sa tabi ng pinto. Kanina ka pa ba rito? Kagatlabing tanong ni Janet. Oo, sagot ni Valerie. So narinig mo lahat? Yap, natambal ni Janet ang noo. I'm sorry. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin pero totoo yung pakikipagkaibigan ko sa'yo. Pero medyo nagsinungaling ako sa'yo tungkol kay Eric para manalo sa pustahan. At na kasi ako magkaroon ng Ducati. Kaso sobrang mahal. Hindi kaya ng budget ko. I'm sorry talaga. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.